nalantad na ang katotohanan. Clay, sinadya nga ba ang stats sa Warriors? Siya pala ang tumanggi. At ito na siguro ang pinakamatapang na desisyon na ginawa nitong Knicker sa Warriors. Bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD15 with spike, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Ang Warriors ay tinapos na ang usapan sa starting 5 laban sa Phoenix. Si Klay Thompson para sa unang pagkakataon ay na-bench sa pagkatalo ng Warriors sa score na 119-116 at siya ay hindi nag-iisa. Si Klay ay nakitang naging frustrated sa bench sa panahong naging malinaw na siya ay nakastuck sa sideline at ito naman ay maiintindihan dahil siya ay isang 4-time NBA champion. Siya ay isang 5-time All-Star na siyang nagawa ang 2 All-NBA teams. Siya ang isa sa greatest shooter of all time, naging isa sa best two-way player sa liga. Nilabanan ang pagbalik mula sa injury at sa kabila sa setback mga kaibigan, si Klay pa rin ang isa sa most competitive player sa Warriors. Si Thompson ay labis na nahihirapan sa halos first 23 contest ng Warriors sa panimula ng season at ito ay nagpatuloy noong Miyerkules ng laro matapos ang 3 araw na hindi sila nakapaglaro. Lagi mong gustong umapak sa court para makipag-compete ayon kay Klay Thompson. Ito ang totoo, hindi sa lahat ng bagay na gusto mo ay mangyayari. Nararapat sa akin ang mabench. Nakapaglaro ako nang wala sa tama 20 games, hindi ako nagkaroon ng mahusay na paglalaro. Ngunit ibibigay ko ang credit sa mga bench unit dahil sila ay kahangang-hangang nagpakita. Ang mga batang manlalaro ay nag-step up. Ang sharpshooter na siyang nagawa ang career high 301 3-pointers noong huling season ay nakapagtapos sa kanyang 3-pointers na mayroong 2 out of 10 shooting at nagawa ang isa sa kanyang 8 attempts sa labas ng arc. Si Thompson ay naging class negative 4 at tanging naging lone starter lamang na napagmay-ari ang positive plus minus. Para sa stretch na tumagal ng halos 5 minuto sa second quarter, si Thompson mga kaibigan ay nakipagbahagi sa court sa tabi ni na Chris Paul, Brandon Podziemski, Jonathan Kuminga at Darius Saric. Ang lahat ay nagmula off the bench at ang grupo ay naging plus 11 na na-outscore nila ang Suns sa 15-4. Gayunpaman sa fourth quarter, itong si Klay Thompson ay naging minus negative 3 sa loob ng 5 minuto at 41 seconds at na-miss ang tanging shot attempts sa 3-pointer. Si Thompson ay nag-step out sa bounds sa bad pass nito kay Stephen Curry sa natitirang 6.33 minutes mark sa fourth quarter. Naging daan nga ito para ipadala siya ni Curry patungo sa bench. Nakalipas ang 17 segundo, pinalitan siya ni Podziemski at si Thompson mga kaibigan ay hindi na tinawag muli ang kanyang numero. Muli, hindi siya nag-iisa. Si Andrew Wiggins ay hindi rin naglaro sa kahit 1 segundo sa fourth quarter. Maging itong si Kevin Looney. Ang Warriors ay ganap nang nawalan ng starting forward sa ejection'ng nakuha nitong ni Draymond Green. Si Curry ay ang tanging starter na siyang naglaro sa final 6+ minutes para sa Warriors comeback attempt. Ramdam ko ngayon sa labang ito na kailangan kong gamitin ang mga taong nakakapaglaro ng maayos ayon kay Kerr. Nagkaroon ako ng labis na pasensya para subukang ma-organize ang lahat, bigyan ng kalayaan at lugar ang lahat. Ngunit sa laban na ito, hindi ko ramdam ang magkaroon ng labis na pasensya. Sa wakas, ang pasensya nitong ni Kerr ay nagtapos na. Si Kerr at least sa isang labang ito, si Wiggins at Looney, ang parehong dalawa ay sinimulan ang first half mula sa bench. Si Kuminga at Podziemski ay nakipagbahagi sa floor kasama sina Curry, Thompson at Green sa halftime. Si Wiggins ay nakapaglaro ng season low sa loob ng 15 minutes at nagkaroon pa rin ng maraming turnovers na mayroong 3 kumpara sa kanyang nagawang puntos. Siya ay naging 1 out of 7 mula sa field na mayroong 1 out of 3 mula sa 3-pointers. Kasunod ang kanyang 29 points outing na mayroong 10 rebounds double-double laban sa Kings mga kaibigan. Noong November 29, itong si Wiggins ay na-miss ang sumunod na 2 laro
dahil sa isang finger soreness nang maipit ito sa pintuan ng sasakyan. Simula noon si Wiggins ay nagkaroon ng 10 turnovers at nagawa lamang ang 8 field goals sa nakaraang huling 3 laban ng Golden State Warriors. 13 buwan na ang nakalipas nang mawala ito sa pagiging Warriors second best player sa NBA Finals na kung saan nakapag-average na nga ito ng career low na mayroong 12.1 points sa kanyang 41.3% shooting na mayroong 27.9% mula sa 3 at 62.7% sa free throw line. Ang kanyang 117.9 defensive rating ay naging pangalawa sa Warriors. Si Podziemski ay naging plus negative 18 para sa labang ito at umiscore ng 20 points at nakuha ang 11 rebounds. Ito nga ang nakapagbigay dito sa kanya sa kanyang first double-double. Nagkaroon rin ito ng 5 assists na naging daan para sa kanya na tanging NBA rookie maliban kay Victor Wembanyama at Chet Holmgren na nakapagtala ng at least 15 points, 10 rebounds at 5 assists sa laban sa season ito. Si Kumenga ay naging plus negative 13 at nakapagtala ng 16 points at 6 assists sa efficient 6 out of 10 shooting. Si Saric at Looney na naging primary backup ay naging team high plus negative 21 off the bench kasama ang 15 points sa 5 out of 9 shooting. Kasama si Saric na na-drain ang 2 out of 3 mula sa kanyang 3-point attempts. Ang bawat rotation ngayon na ginawa ni Kerr, maging ang bawat starting lineup ay hindi na pinapalampas at wala na sa permanenteng posisyon. Ang ginawang planong ito ay ang mag-iiwan dito kay Curry sa magandang oportunidad dahil meron pang 59 games sa regular season ang natitira sa Warriors schedule. Isang bagay na tingin nila na ito ang pinakamahusay para maisalba nga nila ang season. Speaking of Klay Thompson, ang Warriors at itong si Klay ay hindi na pagsang-ayunan ang contract extension noong free agency. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang isa sa kanila ay hindi nag-aalok. Dahil ayon sa The Athletic na si Shams Charania, inireport mga kaibigan na ang Golden State Warriors ay nag-offer dito kay Klay ng 2-year contract bago pa man nagsimula ang 2023 to 24 season. Ngunit halatang halata na hindi ito tinanggap sa nahihirapan sa shooting na Splash Brother. Marahil sa paniniwala ng lahat na itong si Thompson ay nararapat lamang sa oportunidad para matignan kung ano nga ba ang mangyayari sa mga susunod na panahon. Siya ay magkakaroon ng walang limitadong tsansa para subukang mahanap at makawala sa paghihirap na ito ayon kay Charania. Ngunit ngayon, ang kanyang hinaharap mga kaibigan ay isa ng malaking katanungan. Ang 2 taong kontratang inalok ng Golden State Warriors sa halagang $48 million bilang extension kay Klay. Na siya namang tinanggihan nito ay nangangahulugan lamang na posibleng hanap ni Klay ang mas malaking kontrata kahit saan man ito gustong maglaro. Kung iisipin, ang $48 million para sa 2 taong kontrata ay malayong malayo kumpara sa aanihin nitong ni Klay para sa taong ito na nagkakahalaga ng $43.2 million. Ang Warriors ay inisip na papayag itong si Klay sa extension na ito sa discounted rate matapos pinagsign ito ng team sa max contract habang siya ay nagpapagaling sa lower leg injury noong 2019. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.